Ikatlong kabanata, ang mga alamat. Naabutan ni Padre Florentino na nagtatawanan ang mga tao sa itaas ng kubyerta. Pinag-uusapan din ng mga pari ang pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Unti-unti na raw tumatawad sa mga singil ng simbahan ng mga Indio at bumabanggit pa ng mga taripa na iba kaysa taripa ng Arsobispo si Basilio Sancho. Ani Padre Salvi ay hindi raw yata batid ng mga Indio na tumataas ang halaga ng mga bilihin at kung tutuusin ay mas mura pa nga raw ang halaga ng binyag kaysa sa isang manok. Nang sandaling iyon ay nagbalik na si Simon mula sa ilalim ng kubyerta. Agad tinanong ni Don Custodio na wari nalimot na ang kanilang pagtatalo kung saan ito nanggaling. Nang hinayang siyang hindi nito nakita ang magagandang tanawin sa paligid. Ani Simon ay wala raw namang kwenta sa kanya ang alinmang pook na kanyang makikita kung wala rin namang alamat ang mga ito. Ang Ilog Pasig ay may mga alamat, ang sabad ng kapitan ng barko. Sinimulang isalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang tirahan daw ito ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu at sa halip ay nasalin sa mga tulisan ng takot sapagkat madali nilang nahaharang ang mga kaawa-awang namamangka na kinakailangang makipaglaban sa maling agos ng ilog at sa mga tao. Lumipas na ang panahon, ngunit lagana pa rin ang mga sabi-sabi tungkol sa pagtaob o paglubog ng mga bangkang dumaraan dito. Nabanggit din ng kapitan ng alamat tungkol kay Doña Jeronima at inanyayahang si Padre Florentino ang magsalaysay niyon. May magkasintahan umano sa Espanya at ang lalaki ay naging arsobispo sa Maynila. Nagbalat kayo raw ang babae bilang isang lalaki, sinunda ng kasintahan sa Maynila at hinihiling na sundin nito ang pangakong pagpapakasal sa kanya. Ngunit may ibang naisip ang arsobispo. Sa halip na pakasalan ay pinatira niya ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Doon na umano ito nanirahan, tumanda at namatay. Napakagandang alamat! Ang bulalas ni Benzaib. Susulat ako ng isang pahayag tungkol dyan. Tunay na nakalulungkot. Sasabihin na sana ni Doña Victorina na iniisip niyang manirahan din sa isang kuweba nang tanungin ni Simon ang tila gulilat na paring Pransiskano. Ano ang sa palagay ninyo, Padre Salvi? Para sa akin ay hindi marangal na gawaing itira ang isang binigo ang pag-asa sa isang yungib o kuweba sa pampang ng ilog na mapanganib dahil sa mga tiyanak at duwende. Marahil mabuti pa at sa isang kabanalan at lalong angkop sa nakaugalian na sa bansang ito ang ikulong siya sa beaterio katulad ng Santa Clara at dadalawin na lamang at lilibangin paminsan-minsan. Ano sa palagay ninyo? Hindi ko mahahatulan at hindi ko rin hahatulan ang ugali ng mga arsobispo. Ang matigas na sagot ng Pransiskano na siyang gobernador eklesyastiko at kahalili ng arsobispo. Walang kabuluhang isipin ang isang bagay na hindi mangyayari. Upang mabago naman ang kanilang usapin ay isinalaysay ang alamat ni San Nicolas na nagligtas umano sa isang di binyagang inchik sa buwaya sa ilog. Humingi raw ito ng saklolo kay San Nicolas at sa isang iglap ay naging bato ang buwaya. Nang datna ng bapor ang lawa ay nagtanong si Benzaib sa kapitan kung saang banda raw doon napatay ang isang lalaking nalimot niya ang pangalan kung Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro naman ng kapitan kung saan. Sa tubig ay naghanap pa ng baka si Doña Victorina ng pagkamatay kahit 13 taon na nakalilipas mula nang mangyari iyon. Ayon kay Padre Salvi ay nakasama daw ng ama ang bangkay ng kanyang anak. Dagdag naman ni Benzaib, yun daw ang pinakamurang libing, kaya naman nagtawa na ng iba. Namutla naman si Simon at walang kibo. Ipinagpalagay na lamang ng kapitan na nahihilo ito dahil sa paglalakbay.